Hello Aquarius! Welcome back po sa ating channel, ang paru-parong Asul Pinoy Tarot 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-suporta po ng ating channel, at pati na rin po sa mga tao hindi po nagsiskip ng ating ads, sa mga nagpapa-reading, at pati na rin po sa mga umorder po ng ating pong product. Maraming salamat po mga Aquarius. So this is your 2026 yearly reading po para sa mga Aquarius. So I have already shuffled the cards and then pulling 3 cards na nasa harapan mo po, Aquarius. So those are the High Priestess, which is the number 2, and the second card is Patience, number 14 in the middle, and then the last card is number 19, the Sun card. Very interesting sa totoo lang, Aquarius. Magaganda. Oo, yung card mo. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Diretsahan na. So, napakaganda po ng mga cards na lumabas po sa'yo. Naalala ko yung reading po ng Sagittarius. Magaganda din po yung mga lumabas sa Sagittarius. And then also, kapareho din sa'yo ng mga major arcana. Wow! So far, yun yung mga spread of cards na mga magaganda. So I can feel dito na maganda sa iyo ang taong ito. Actually parang nararamdaman mo na siya, parang nag-start. Some of you nagsa-start ng gumaganda tungkol sa pera, and then kung halimbawa ganun na siya, mas lalo pa pong gaganda, mas dadami pa po ang pera, multiple sources of income, unlimited cash flow of money, ganon, increase in your income, some of you, and a lot of adventure. And then for the first time, parang ma-afford mong isang bagay. Parang for the first time, sa buhay mo na, unang beses na mararamdaman mo yung ganitong pakaramdam, matitikman yung ganitong pagkain, wow. Mabibili yung mga ganitong bagay. Okay, so overall napakaganda sa totoo lang yung mga cards mo po, and then I can feel dito na yung bang fame and luck. So the universe is sending you some extra luck, Aquarius, this year. Okay, so until now the planet Jupiter is still in the sign of Cancer. That is your 6th house, Aquarius. If you are watching this according to your rising or ascendant sign, kasi ang sun sign kumbaga wala pa pong mga planets, wala pa pong satellites, moon, solar system, kumbaga wala pa pong nandun, sun lang po, nasa other world pa po yun siya, other realm. Unlike sa rising or ascendant sign po ng tao, yan po yung diyan din po basically mahuhulog po yung first house ng tao, kasi 'di ba may natal chart na 12 houses. Okay, and then yung kasi rising or ascendant sign represents the earth. Kumbaga, nagma-manifest na po siya. Kumbaga, nasa 3D na po yan siya. So, kung limbawa, hindi ka pa makaresonate sa iyo pong star sign or sun sign, try mo manood ng iyo pong rising or ascendant sign. Basta, alam mo lang din yung time of birth mo po, malalaman po natin yan siya. Okay, moon sign kasi thoughts, feelings, and then emotion. Venus sign naman po is love, the planet of love, beauty. Sa mga tao pong interesado, sa mga tao pong halimbawa very specific about sa love, yun yung papanoorin mo, yung Venus sign po. And then sa mga tao kasi iba na, yung bang na talaga, pang bigger picture na talaga, papanoorin lahat ng sign. Okay, so yan yung sinasabi na Sun, Moon, Rising, Venus sign, North Node. Ayan, so Jupiter is still in the sign of Cancer, and it will eventually move in the sign of Leo in the middle of the year, up to next year po yan siya, kalagitnaan ng taon. Kasi ang Jupiter is 1 year, Uranus in the sign of Gemini, that was last year. 7 to 8 years yung Uranus naman po, depende kung may mga retrograde na mangyayari. Neptune in the sign of Aries, pero sa ngayon retrograde po yan siya sa sign po ng Pisces, but eventually it will move, it will stations direct in the sign of Aries this month of February. Pareho sila ni Saturn. Saturn is 2.5 year naman po yan siya. So magkakaroon po ng conjunction between these two planets, Neptune and also Saturn. So Pluto is 18 years, minsan umaabot din po yan siya ng 2 dekada. Ayan, so Sun is 30 days, Venus naman po is 30 days ulit, pero minsan umaabot din po yan siya ng 2 buwan, depende kung may mga retrograde. Okay, so kung halimbawa pinapanood mo siya sa inyo pong rising or ascendant sign, 6th house po sa ngayon yung Jupiter, and eventually mag-move yan siya 7th house. 7th house is relationship, partnership. Sa ibang tao, yan din yung
time na magpapakasal sila, higher level of commitment, ganon, deeper connection. Ayan, magpapakasal, yung sa iba sa commitment, tapos kumbaga usual naman na yung bang single, ganon, pagiging single, kakaroon sila ng ng makakatagpo sila ng tao na magmamahalo sa kanila, into relationship po yan sila. Okay, so Saturn in Aries, beginning of a major astrological event that asks you to take your goals, your dreams, your direction into more serious way. Saturn in Aries 2026 is a call to grow with intention, get grounded in reality, and build something meaningful that can stand the test of time. Becoming more serious, becoming more disciplined, and following strict routines din po yan siya. So, may kailangan pong tapyasan, tapyasin yung sa my right ear right now is ringing. So, may kasi, may parang darating, siguro sa ito, no, sa'yo, Aquarius. So, may mga sign na ipapadala ho sa'yo na, halimbawa, aalis or wag aalis. May mga sign na tatanggapin yung mga project or wag na lang, ganun. Okay, so, yun na nga. May kailangan pong isakripisyo na sa pong kalayaan, sa pong pagiging komportable. Kung halimbawa usual mong ginagawa from Monday to Friday, tapos this time na magkakaroon ng Saturn Aries, Monday to Saturday, and then some of you Monday to Sunday, ganun. So mas magiging stricto, mas magiging disiplinado sa schedule, at mas magi-engage ka pa sa ganun pong bagay for bigger rewards later on, for long-term success. Okay, and then also, the last time kasi na nagkaroon po ng Saturn in the sign of Aries, that was long time ago already. Those years are 1996 up to 1998. Pero specifically, April 6, 1996 to June 8, 1998. So, sa mga taong pinanganak sa ganung taon, kung halimbawa yun yung taon na pinanganak ka, those, span period of time between that dates na nabanggit ko, Aquarius, magkakaroon ka po ng Saturn return. So ano ba yung Saturn return? Magkakaroon po ng big lesson ng isang tao. Kung halimbawa ginagawa ho natin yung mga illegal na bagay, kung halimbawa ginagawa ho natin yung mga pasikretong bagay, mga alam ho natin naman na mali, pero kapag dumating yung Saturn, nako, big karma. Kasi the planet Saturn, the planet of discipline, the planet of karma, pagiging seryoso, kumbaga. So, pansin mo, di ba, kapag ka nagtungtong ng 30, 31 ng isang tao, 32, di ba, mas matured na. Kasi may nangyari ho sa kanila, bago lang din. Okay, so sa mga nabanggit ko, sa mga ganong taon, magkakaroon po ng Saturn return. Ayan, so Neptune in Aries invites you to step into a new vision, new dream, and leaving things behind like fantasies, illusions, or even deceptions. You are being asked to take action on your dreams, being called to hit the gas, moving forward, a lot of progress, and you will also want to prioritize doing healing inner work. Aquarius. Kasi ang Neptune, spirituality din po yan siya. Jupiter, Leo, signifies expanded identity, creativity, and leadership, bringing generosity, warmth, and desire for recognition. A time when theme of self-expression, leadership, creativity, and inner spirit are emphasized for everyone, encouraging bold, visionary action and desire to live authentically. Ayan, to live authentically. This transit amplifies the themes of abundance and joy but requires balancing, confidence, and humility. This year, you will benefit from enhanced communication, social connection, and new ideas. And one of the major event na mangyayari sa taong ito this February. First, Chinese New Year. 2, New Moon, the same day. 3rd, annular solar eclipse, the sign of Aquarius. So, sign mo po mismo, Aquarius. And March 3 nga pala, magkakaroon po ng lunar eclipse sa sign po ng Virgo. Kasi the last time na nagkaroon po ng lunar eclipse, that was 6 months ago, September.
And then nabanggit ko rin po sa mga other last na reading ko. Kasi Pisces is water and then Virgo kasi earth sign. So Pisces may kinalaman ho yan siya sa tubig. So flood, baha, pagtaas ho ng ilog, ng dagat, ganun. Tapos napakalakas ho talaga ng mga bagyo. And then earth kasi blood moon din po nung mga panahon na yun. Blood moon. Earth naman po ay sinkhole, earthquake, and then possible volcanic eruption. So siguro sa ibang bansa, pero hindi rin po natin tinatanggal, 'di ba, na malaki talaga yung porsyento na dito din mangyayari sa atin na yung sa vulkan. And then the last one din po, same day din po yan siya. February 17, kung magpapakita po ang buwan. Kasi yan yung start ng Ramadan po ng mga kapatid po nating Muslim. So, magsa-start po sila ng kanila pong Ramadan. So, just imagine, yung tong apat na ito, ang dami pong pangyayari ngayon pong February. So, astrological speaking, magsa-start pa lang po yung taon. Oo. Ayan. So, sa mga New Year's resolution dyan, pwede pa pong ihabol. Yung pagtitibay, doon na pwede pa pong mag-start. Kasi, di ba, magsa-start pa lang din ang ating season. Bagong season. Okay. Start ko tayo sa pangalawa pong parte ng yung pong reading Aquarius. So, the number 1 card, the first card na lumabas ho sa'yo, this is the Priestess card. Number 2, some things are not meant to be known intellectually but are meant to be experienced through intuition. This card reminds you to trust that you have access to higher wisdom and knowing when you tune in and you trust your vibes, trusting your instinct, trusting your intuition, your gut feeling. Do not ignore, pati na rin po yung mga signs, symbols, synchronicities, or even mga videos na bigla-bigla na lang dumarating, nagpapakita, bigla-bigla mo na lang na So, there's no such thing as coincidence, May mga rason kung bakit mo makikita ito, mga bagay na ito, makikita, mapapansin, may dahilan. Kasi may mga times, di ba, hindi naman siya nagmamatch yung nararamdaman natin sa nakikita natin, sa utak natin, hindi talaga na-align. Oo, sa totoo lang. Pero yun pala, we have this kind of gut feeling, this kind of intuition na parang ini-ignore lang natin, na parang wala lang, pero yun pala tama lang din talaga. Ayan, so trusting your intuition, trusting your gut feeling, and then malakas na presensya din po, ng mga anghel, strong presence of divine beings, spirits, strong presence of angels, your guardian angels, archangel, ganon. Okay, so number 2, the high priestess, trusting your intuition. Kahit minsan parang di na-align, di nagmamatch. Okay, wag pong magmadali, maghintay. And then kung gusto mo, pwede naman siyang, yung sa mga sign, mag-request na kailan ko bang pwedeng puntahan, kailan ba ako pupunta doon, tatanggapin ko ba itong project na ito, tatanggapin ko bang offer ng taong ito. Wag pong magmadali, Kasi air sign, oh my goodness. So, ayan, diba, sabi ko wag pong magmadali. Patience kasi, pangalawang card mo. Aquarius. Patience, moderation. This card reminds you that patience will bring you into recognition and of alignment of your true purpose. So, your calling, your true purpose, the angels are looking out for you. Aquarius, you are divinely guided, divinely supported. They are working behind the scenes. Although hindi naman talaga natin nakikita literal, yung mga pagtulong nila, pero nandyan ho yan sila. And you can also ask guidance from them, keep on praying, ganon. And then also moderation in all the things, careful, baka sumobra. Careful, baka hindi mo na napapansin, sumasobra ka na yung siguro pagkain or mga pag-alis, or siguro sobra din sa shopping, ganun. So careful, so dapat in moderation pa rin po. And then ikaw mismo kailangan matuto na i-control yung mga bagay-bagay. Tapos kasi may orasan kasi na nandito, so may hinihintay, kumbaga. So naboboard. Air sign kasi, hangin, kumbaga, mabilis lang din maboard, na kailangan dapat ma-stimulate lagi-lagi, may mga adventure lagi-lagi.
Okay, so may mga times kasi na mabilisan, na madali lang, na matapos agad-agad, ganun. Pero may mga times na kailangan pa pong maghintay. Okay, and then ang ganda po ng star ano, na nandito sa may gilid. May dalawang maliit na star. So I can feel dito ano na you will get attention unexpectedly, whether you like it or not, ano, Aquarius, you will get more attention, ano, from the people. Limelight, spotlight, ganon, being famous. Hindi naman siya pang level na Hollywood, ano, yung pang celebrity. Yung ano lang din, mas recognize, mas napapansin, attractive na energy, magnetic na energy, mas napapansin sa neighborhood, sa community, sa circle of friends, sa grupo mo. Ayan, so something is nag-iimit mula ho sa'yo, ano, Aquarius. You have this different kind of vibes, different kind of light, frequency, na talagang nakaka-attract. Malayo pa lang, ikaw na yung unang nakikita. Kasi pangatlong card, ano, ito, confirmation, the sun card. Diba? The center of the solar system. Although marami naman mga ano, 'di ba, solar system, pero sa mundo nating ito, yung nasa gitna yung sun. Naalala ko na naman yung ano, yung Leo. So this card, ano, Leo card po ito na nasa gitna. Yung bang a lot of attention, kumbaga, self-centered. May mga pagkakataon, Aquarius, na makakakuha ka ng maraming atensyon sa mga katrabaho, sa mga kaibigan man, or even romantically, ano, Aquarius. May something na nag-i-emit sa'yo. May maganda pong frequency, may mataas na vibes ang taong ito. And then, ang sun kasi, ano, loyalty din po yan siya. Yung sa, ano, sunflower, I mean, loyalty na isa sa mga sign po niyan siya. The sun reminds you to embrace your uniqueness, to shed some light for other people. Sun is abundance. Sun is happiness. You know what, Aquarius, among the cards, ano, isa din po ito sa mga paborito ko kapag lumalabas ho ito. Sun is abundance. Sun is prosperity. Sun is hope, ganun. At this time, everything is possible and everything you need to know is being illuminated. Clarity, getting your answer, you are in the middle of your breakthrough. Grabe yung spotlight, kumbaga. Oo. Projects come to fruition, harvesting of your hard work, ayan, hard work paying off, harvesting time, something na matagal mo na siyang tinatrabaho. Sa ngayon, ano, mararamdaman mo yung mga paghihirap mo before, unti-unti po siyang nagbabago. Nalala ko din yung sa Pluto in the sign of Aquarius, the age of Aquarius. Kasi yung ganun, ano, about siya sa science and technology, AI, advancement, and then also healthcare din po yan siya. And also, may kinalaman din po siya sa overall na government system. Hindi lang ho sa bansa ho natin, ano, kundi sa buong mundo. So, may kinalaman din po siya sa ganun. Pagbabago rin po ng ano, civilization, kumbaga. The last time na nagkaroon po ng ganun, napakatagal pong panahon. Okay, so sa panahon ito, ano, na matutunghayan natin, mawi-witness natin yung pagbabago po ng mundo, na mas magiging advanced pa po ito.